Mga mahal po naming mga taga-subaybay, maliwanag na maliwanag po. Ang doktrinang ang Panginoong Jesucristo ay Diyos at ang aral ukol sa inkarnasyon o pagkakatawang tao ng Diyos ay hindi po orihinal na paniniwala ng mga tunay na Kristiyano sa panahon ng mga apostol. Iyan po ay mga aral na inimbento lamang ng simbahang Katoliko. Batay na rin po yan sa pag-amin ng mga otoridad sa mga relihiyong nagtataguyod ng mga aral na ito. Akin na ang buong sanlibutan. Inutil! Tarantado! Na under sa domination ni Satanas. Take notice, I'm here already. Ako po si Gabon. At ito ang Factbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang episode ng Factbusters PH. Babasahin muna natin ang isang talata sa Biblia sa unang Juan, Kapitulo 4, versikulo 3. Ito pong babasahin natin ay ang Amplified Bible Expanded Edition. Ganito po ang ating mababasa. And every spirit that does not confess Jesus, acknowledging that He has come in the flesh, but would deny any of the Son's true nature, is not of God. This is the spirit of the Antichrist, which you have heard is coming, and is now already in the world. Nako, napakaklaro dito mga kababayan. Dito po, ayon po sa talatang ito mga kapatid, kung sino man ang hindi naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo at nag-acknowledge na si Kristo ay hindi po. Kasi sabi dito, but would deny any of the Son's true nature. Any of the Son's true nature. Ibig sabihin, pag sinabing any, more than one. Diba? Alam naman natin, ang ating Panginoong Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. So kung dinideny mo po na dalawa ang kaniyang nature, yung kalikasan ng ating Panginoong Kristo, ano bang ayon sa talatang ito? Nasa kanya daw ang espiritu ng Antikristo. Napakaliwanag dito po sa talatang ito ng Biblia, mga kababayan. Kaya ayon po sa Biblia, Antikristo daw ang naniniwala na si Kristo ay may isang kalikasan lamang. At alam naman natin, any of the Son's true nature, if you deny this, nako, you have the spirit of the Antichrist, mga kapatid. At isa nga sa mga examples nito, itong nagpapakilatang sa Diyos daw pero hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Ito, pakinggan muna natin yung ministro mula po sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, Dan Omar Leibag, mga kapatid. Mga mahal po naming mga taga-subaybay, maliwanag na maliwanag po. Ang doktrinang ang Panginoong Jesucristo ay Diyos at ang aral ukol sa inkarnasyon o pagkakatawang tao ng Diyos ay hindi po orihinal na paniniwala ng mga tunay na Kristiyano sa panahon ng mga apostol. Iyan po ay mga aral na inimbento lamang ng simbahang Katoliko. Batay na rin po yan sa pag-amin ng mga otoridad sa mga relihiyong nagtataguyod ng mga aral na ito. Nako, grabe naman yung akusasyon na niyan, mga kapatid, ano? Ayon po kay Dan Omar Leibag, ang doktrinang si Kristo ay Diyos at ang aral ukol sa inkarnasyon, hindi daw orihinal na paniniwala ng mga tunay na Kristiyano sa panahon ng mga apostol at ayon po sa kanya, imbento lang daw ito ng Iglesia Katolika. Grabe naman ito talaga, no? Kasi ayon nga sa kanila at alam naman natin yung doktrina ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, si Kristo ay hindi kailanman naging Diyos at siya'y tao. Ayon po sa kanilang doktrina, mga kapatid. Kaya ang tanong, totoo ba ang paratang na ito
ng mga taga-Iglesia ni Cristo ni Manalo? Ang aral bang ito ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na si Kristo ay hindi Diyos ay ang aral ng mga unang Kristiyano? Susuriin natin sa ating episode ngayon, mga kapatid. Kaya eto, panoorin muna natin itong kanilang ginagamit na referensya para patunayan ito, mga kapatid. Ganyan din po ang diwa ng pahayag ng historiador na si Bernard Laws sa isang aklat na pinamagatang The Jesus Establishment. Pakinggan po ninyo ang sinasabi dito po sa pahina 175. Bilang isang mananalaysay ng iglesia, isinulat ni Bernard Laws sa Motive in Globen, Motibasyon para sa Pananampalataya, ipinaaalaala sa atin ni Aryo na si Jesus, katulad ng inilarawan sa mga ebanghelyo, ay hindi isang Diyos na nabuhay rito sa lupa, kundi isang tunay na tao. Mangyari pa, sa kanyang pagiging tao, pinatunayan ni Jesus ang kanyang lubos na pakikisama sa Diyos. Mga kaibigan, ang mga talang ito ng kasaysayan ay nagpapakita na ang orihinal na paniniwala ng mga unang Kristiyano ay tunay na tao, ang ating Panginoong Jesucristo. Nako, grabe naman yan ha. Sige. So, yung ginamit niyang aklat, itong The Jesus Establishment na isinulat ni Johannes Lehmann sa page 175. At nakikita niyo po yan sa screen, mga kapatid. Kasi ayon po dito, Arius reminds us that Jesus, as he described in the Gospels, was not a God who walked this earth, but truly a human being. Ito pala yung pinagbabatayan ng mokong na ito. Ito daw yung magpapatunay na hindi aral ng mga apostol ang pagiging Diyos ni Kristo. Tama ba yung kanyang ginamit na referensya? Naintindihan ba niya ang kanyang sinasabi? Sige nga, tingnan nga natin mga kapatid. Susuriin natin. Ito, nahanap natin, The Jesus Establishment na isinulat ni Johannes Lehmann, 1972 edition, ang ating ipapakita sa inyo sa page 175. At eto nga, nahanap nga natin yung kanyang ginamit na referensya. At eto, yung quotation na kanyang ginamit. Nakikita nyo sa screen. Kung magbabatayan ang aklat, mga kapatid, may dalawang tao na binabanggit sa quotation na ginamit po ng mga taga-Iglesia ni Cristo ni Manalo. Una, itong historiador na si Bernard Laws, at ayon po sa quotation na ginamit ng mga taga-Iglesia ni Manalo, ay iyan daw ay nakasulat sa kanyang aklat na Motive in Globen or Motivation for Belief. At pangalawa, itong si Arius na nagsabing hindi daw Diyos ang ating Panginoong Jesucristo. Sige, so umpisan muna natin at kikilatisin si Bernard Laws. Ano ba ang mga sinasabi ni Bernard Laws tungkol sa doktrina ng pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo? Siyempre, tatanungin natin siya, di ba? So, puntahan natin yung aklat niya. Itong A Short History of Christian Doctrine na isinulat ni Bernard Laws. Babasahin natin, 1963 edition. Sa page 73, ililiwat ko po sa Tagalog, ganito po ang ating mababasa. Kapansin-pansin na ang bagong tipan, habang sa ilang mga lugar ay tinatawag si Jesus na Diyos, ay palaging nagpapakita ng pag-aalinlangan sa ganitong paraan ng pagtawag. Ang dahilan nito ay ang mahigpit na monoteismo ng mga Hudyo na hindi magpapahintulot sa gayong pagtawag. Sa katunayan, ang orihinal na iglesia ay itinuturing si Kristo na Diyos mula pa ng simula. Ang nagpapatotoo dito ay ang pagdadasal sa Kanya. Maaring sabihin kung gayon sa kabuuan na ang mga may akda ng bagong tipan ay naniniwala sa banal na katangian ni Jesucristo mula pa sa simula. Higit pa rito, maging ang pre-existence ni Jesucristo ay iginiit sa maagang petsa. Kahit si San Pablo ay natutugunan ang ideyang ito na noon ay ideyang binaliwala. Sa bagay na ito, ang unang iglesia ay nakakuha ng ilang mga konsepto na nabuo na sa mga Hudyo at gamit ang mga ito na ipahayag ang kanilang pananampalataya kay Jesucristo. Larong-laro po mga kababayan, mismong yung
nagsulat ng aklat na sinasabi po sa quotation na si Bernhard Lose na nagsasabi, ang ating Panginoong Hesukristo ay Diyos. Kaya talagang palpak, mga kababayan, itong mga taga-iglesia ni Cristo ni Manalo. Base sa pahayag ni Bernhard Lose, totoo nga naniniwala ang mga unang Kristiyano na Diyos ang ating Panginoong Hesukristo. Pero yung mas gusto nating tignan, itong pangalang Arius. Sino ba si Arius, mga kapatid? Na nagsabing hindi daw Diyos ang ating Panginoong Hesukristo habang siya'y nabubuhay sa lupa at tunay na tao daw siya. Alam naman natin si Arius, mga kababayan, ay isang dating pare na mayroon pong tinataguyo na doktrina, yung tinatawag nating Arianism. Ito pong Arianism, mga kababayan, ay isang doktrina na nagsasabing ang ating Panginoong Hesukristo ay yung kanyang kalikasan tao at hindi Diyos. At hindi po kapantay ng Diyos yung kanyang kalikasan. Si Arius po ay nag-formulate ng mga sumusunod na doktrina na ang Logos o ang ating Panginoong Hesukristo at ang Diyos Ama ay hindi po kapantay yung kanilang essence o di kaya yung nature. Ang ating Panginoong Hesukristo daw ay nilalang ng Diyos. At ang ating Panginoong Hesukristo ay nakasama ang Diyos Ama nung ginawa ng Diyos Ama ang langit at ang lupa. Pero, mga kapatid, nawala pong bigla ang ating Panginoong Hesukristo sa mga kalagitnaan kung saan hindi pa siya pinapakilala. Yan pala yung kanyang paniniwala, mga kapatid. Kaya ayon po sa kasaysayan, si Arius po ang heretiko na naniniwalang si Kristo ay hindi po Diyos, mga kababayan. Kaya ano ba ang naging aksyon ng Iglesia Katolika noon sa mga paninirang ito ni Arius sa ating Panginoong Hesukristo? Alam naman natin sa pamamagitan ng Council of Nicaea noong 325 AD, mga kapatid, dineklara po si Arius na heretiko. At yung kanyang aral, mga kapatid, ay nireject po ng simbahang Katolika, mga kababayan. At dahil sa Council of Nicaea, mga kapatid, sa pag-reject po sa aral ng Arianism, ay napagtibay ng Iglesia Katolika sa pamamagitan ng Council of Nicaea ang turo na si Kristo ay Diyos para masagot ang maling turo ng Arianism, mga kapatid. Katunayan, alam naman yan ng mga ministro ni Manalo magpapalusot pa sila. Ito, pakinggan nyo muna si Michael Sandoval at si Jose Ventilacion. Ito, pakinggan niyo sila, mga kapatid. Siguro, iniisip po nila ganito, kapatid na Diyo, bakit po nagkaroon ng paniniwala ngayon ng karamihan, lalo ang Iglesia Katolika, na tunay na Diyos daw ang ating Panginoong Hesukristo? Kailan lang ho pinagtibay yan? Yan ay pinagtibay sa tinatawag na Konsilyo ng Nicea ayon sa aklat na Discourses on the Apostles' Creed by Reverend Clement H. Crock. Ganitong nakasulat sa page 206. Thus, for example, it was not until 325 AD at the Council of Nicaea that the Church Which church is being referred to po? That Which is church? referring to the Catholic Church. Opo. The Church defined for us that it was an article of faith that Jesus is truly God. So noon lang, 325 AD, noon talagang binigyan ng emphasis yan ng Iglesia Katolika through their council na si Kristo ay tunay na Diyos. Kitams na? Yan po, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, kung ang Iglesia ni Cristo ni Manalo ay mas naniniwala sa pinaniniwalaan ng isang heretiko na si Arius at tiwalag sa Iglesia Katolika itong si Arius, yung kanilang pinaniniwalaan kaysa sa mga unang Kristiyano, ibig sabihin, ang Iglesia ni Cristo ni Manalo ay may huwad na pagkilala sa ating Panginoong Hesukristo, mga kababayan. At tandaan natin, marami pong magsisilitaw na bula ang Kristo at yung kanilang pinaniniwalaang si Kristo ay tao at hindi Diyos, yung Kristo po nila, bula ang Kristo po yun, mga kababayan. Kaya itong sinasabing ni Dan Omar Lebak, Mga kaibigan, ang mga talang ito ng kasaysayan ay nagpapakita na ang orihinal na paniniwala ng mga unang Kristiyano ay tunay na tao, ang ating Panginoong Hesukristo. Naku, mas nababaon siya sa kahiyaan sa kanyang ginamit na referensya. Kaya, busted yan! Palpak! Naku, palpak po yan, mga kapatid. Pero, ano ba yung paninira ni Dan Omar Lebag sa pagiging Diyos ng ating Panginoong Hesukristo gamit yung mga referensya? Ito, pakinggan natin, mga kapatid. Kaninong mga relihiyon ang nakaimpluwensya
sa ginawa ng Iglesia Katolika Romana na utay-utay o unti-unting pagbuo ng aral ng ating Panginoong Jesucristo daw ay Diyos. Dito po sa aklat na pinamagatang The Meaning of the Dead Sea Scrolls, ganito po ang mababasa naman natin, pakinggan po ninyo sa pahina 90. Noong ang Kristyanismo ay lumaganap sa daigdig ng mga pagano, ay saka bumangon ang ideyang si Jesus ay Diyos na tagapagligtas. Mga kaibigan, sana po ay napansin po ninyo. Mga relihiyong pagano po ang nakaimpluwensya sa Iglesia Katolika Romana. Kaya unti-unti o utay-utay nilang binuo o inimbento ang aral ng ating Panginoong Jesucristo ay Diyos. Maliwanag po kung gayon na ang aral ng ating Panginoong Jesucristo ay Diyos ay isang imbensyon lamang ng simbahang Katoliko sa impluwensya ng pananampalatayang pagano. Nako, grabe naman yan mga kababayan. Ginamit po niyo yung aklat, The Meaning of the Dead Sea Scrolls ni A. Powell Davis sa page 90. Yung sabi dito, galing daw sa mga pagano yung paniniwala ng ating Panginoong Jesucristo ay Diyos. Ito ba yung magpapatunay na hindi aral ng mga apostol ang pagiging Diyos ni Kristo? Susuriin natin yan, mga kababayan, kung totoo ba ito. Eto, nahanap natin yung aklat, The Meaning of the Dead Sea Scrolls ni A. Powell Davis. Babasahin po natin at ipapakita sa inyo ang 1956 edition. Page 90, ito po ang nakalagay. It was when Christianity spread out into the pagan world that the idea of Jesus as a Savior God emerged. Galing pala sa pagano, itong idea na ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos. Naku, tingnan natin ha. Alam niyo ba yung nagsulat ng aklat na ito na si A. Powell Davis? Alam niyo po ba kung sino po siya? Ito po si A. Powell Davis, ayon po sa ating pagsusuri, ay isa palang Unitarian member, isang minister ng All Souls Church, isa pong Unitarian religion. Ibig sabihin, pag sinabi mong Unitarian, naniniwala na ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi Diyos. Hindi sila naniniwala sa Santissima Trinidad. Ibig sabihin, yung Diyos nila ay ang Diyos Ama lamang. Mukhang bias ata yan, mga kababayan. Ginamit po ni Dan Omar Leibag yung aklat na ang nagsulat ay hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Biased po yan, mga kababayan. Napakapalpak naman talaga itong ginawa ni Dan Omar Leibag na ito. Halatang walang sustansya yung argumentong ito ni Dan Omar Leibag dahil gumagamit siya ng biased reference. Naku, kawawa naman. Kaya itong sinasabi niya daw na galing sa pagano yung idea na si Kristo ay Diyos. Mga kaibigan, sana po ay napansin po ninyo. Mga relihiyong pagano po ang nakaimpluwensya sa Iglesia Katolika Romana. Kaya unti-unti o utay-utay nilang binuo o inimbento ang aral ng ating Panginoong Jesucristo ay Diyos. Nako, gumamit pa ng aklat ng isang Unitarian member, kaya busted yan, palpak, huling-huli ka na naman. Kay Kaburnok, nako, paano ngayon yan, Mr. Dan Omar Leibag? Yung naniniwala na ang ating Panginoong Jesucristo ay may isang kalikasan at yan ay tao. Sabi po ng Biblia, nasa kanya ang espiritu ng Antikristo, mga kapatid. Ano po ang masasabi ninyo sa ating napakagandang episode ngayon? Comment down below, mga kababayan. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga hanggang sa susunod na episode. Ako po si Kaburnok at ito ang Factbusters! Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! I am Catholic. I am